Hindi raw hadlang ang sakit para ikaw ay umibig ng tapat sa isang tao. Pero ang tanong, tatanggapin ba niya ang iyong pagmamahal kapag nalaman niyang may sakit ka? May magsasabi siyempre ng oo, tanggap sila ng taong mahal nila. At masasabi kong maswerte sila. Pero ako, ilang beses na akong umibig pero tinanggihan nila iyon. Dahil hindi nila makuhang tanggapin na mayroon akong sakit. Nakakalungkot mang sabihin pero hindi ako isa sa mga may sakit na pinalad pa ring makakita ng true love. Siya nga pala, kaistorya. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumulat sa iyong programa. Tawagin mo na lamang ako bilang Drina. Isang loyal na listener na madalas makinig sa iyong programa. Marami na akong napakinggang mga istorya sa inyo at halos karamihan sa mga ito ay nagpa-inspire sa akin na i-share din sa inyo ang kwento ng aking buhay. Kaistorya, ngayon pa lang ay umaamin na ako. May sakit akong epilepsy. 4 kaming magkakapatid. Ako, si Erica, Hillary at Ernie. Pero tanging ako lamang ang may ganitong sakit. Dahil doon, hindi maiwasan ng mga kapamilya ko na mag-alala ng sobra sa akin. Trina, tawag sa akin ang aking kapatid. Kuya Ernie, nako, salamat at dumating ka. Masaya kong bati sa kanya. Siyempre, darating ako. Mawawala ba naman ako sa importanteng araw na ito? Anyway, congratulations. Nagbunga rin yung mga paghihirap mo. Hindi rin biro ang makapagtapos sa kursong Information Technology. Puri pa sa akin ng aking kapatid. Salamat, kuya. Oo nga eh. Hindi po talaga biro ang makapagtapos ng pag-aaral. Mahirap sa una pero kapag nakamit mo na yung tagumpay, masarap sa pakiramdam. Sabi ko naman. Si mama, nasaan na? Tanong pa niya sa akin. Nandito na rin ba sina Eric at Hillary? Ayun si mama, nasa loob ng bahay, inaasikaso yung mga ihahandang pagkain. Sagot ko kay Kuya Ernie. Si Erica di pa umuuwi. Nagre-review kasi siya para sa board exam niya. Si Hillary, nasa loob tumutulong kay mama na maghanda ng pagkain. Mamayang kaunti ay pumasok na kami noon sa loob ng bahay kung saan sumalubong sa amin si mama. Ernie, anak ko, masayang wika ni mama pagkatapos ay hinagkan niya ang kanyang anak. Kamusta na po kayo? Agad namang sumagot si mama. Heto, ayos naman ako. Ikaw, kumusta ang pag-aaral mo? Mabuti naman po, ma. Wala na po akong problema kasi tutok na tutok po ako ngayon sa pag-aaral. Gusto ko rin kasing makatapos ng pag-aaral tulad ni Trina. Wika ni Kuya Ernie sa aming ina. Tungkol naman sa usaping pag-ibig, wala ka bang maibabahagi sa amin? Nanunubok na wika ni mama. Natawa naman ang aking kapatid. Wala pa sa plano kong magka-girlfriend. Hay naku anak, sa ugali mong yan, di malabong maging matandang binata ka niyan. Pag-aalala ng aking ina. Huwag po kayong mag-alala ma. Kapag nakatapos naman ako ng pag-aaral, mag-aasawa din ako. At bibigyan ko po kayo ng maraming apo. Sabi ni Kuya Ernie. Nga pala ma, inaatake pa rin po ba si Trina ng sakit niya? Nakita kong huminga ng malalim si mama bago nagsalita. Oo, Ernie. Inaatake pa rin si Trina ng epilepsy hanggang ngayon. Umiinom na nga siya ng mga gamot pero madalas pa rin siyang sumpungin. Ernie,
Nag-aalala na ako sa kapatid mo. Maski ako rin ma, nag-aalala na kay Trina. Di bale, may awa rin siguro ang Diyos at gagaling din siya. Wika ni kuya na punong-puno ng pag-asa na gagaling ako sa aking sakit. Bata pa lamang ako ay may sakit na akong epilepsy. Pero kahit na may sakit ako ay hindi naging hadlang iyon para makamit ko ang tagumpay. Nakapagtapos ako ng 2 taon sa kursong Information Technology. At doon ay masasabi kong naging maayos naman ang aking pag-aaral. At patunay dito ang mga matataas kong grades na nakuha. Kaistorya, palakaibigan akong tao kahit noong wala pa akong sakit. Nakilala ko ang mga kaibigan kong sina Raquel, Rose, Mitch, Kath at Ate Grace, at Ate Angel. Noong mga panahong iyon ay may boyfriend din ako, si Vince. Pero inilihim ko sa kanila ang aking kondisyon. Lalo na kay Vince. Mukhang magara ang suot mo ngayon. Saan ang lakad mo? Pansin sa akin ni Mama. Ma, wag po kayong magagalit ha. Pero pasensya na po kung hindi ko nasabi sa inyo na inaya ako mag-dinner ngayong gabi ni Vince. Pumayag po kasi ako. Okay lang po ba sa inyo? Tanong ko sa kanya. Okay lang sa akin. Basta umuwi ka lang ng maaga. Huwag na kayong magpaabot ng madaling araw. Natuwa naman ako sa sinabi ni Mama. Opo ma, uuwi rin po kami ni Vince ng maaga. Pangako ko sa kanya. Ma, ayos na po ba itong damit ko? Bagay po ba sa akin? Tumango naman si Mama bilang sagot sa tanong ko. Bagay na bagay sa iyo ang suot mo. Bukod roon, maganda ka. Kaya kahit anong suotin mo, babagay sa iyo. Hay nako Trina, manang-mana ka talaga sa akin. Dagdag pa niya sa akin. Kanino pa ba ako magmamana ng kagandahan kundi sa nanay ko? Pagmamalaki ko naman, sabay yakap sa aking ina. Nga pala, alam na ba ni Vince yung tungkol sa sakit mo? Tanggap ba niya na epileptic ka? Tanong sa akin ng aking ina. Ma, hindi ko pa po nasasabi sa kanya. Pagtatapat ko. Kailan mo balak sabihin sa kanya? Hindi naman ako nakasagot kay Mama. Sa totoo lang, wala na akong balak pang aminin kay Vince na may sakit ako. Baka kasi kapag sinabi ko sa kanya ang totoo, matulad lang din siya sa mga lalaking nang iwan sa akin dahil isa akong epileptic. Ma, sa totoo lang po, wala po akong balak sabihin sa kanya na may sakit ako. Ayokong malaman niya. Sabi ko sa kanya, kinalaunan. Anak, kailangan mong sabihin sa kanya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Giit niya sa akin. Kaso ma, natatakot pa ako. Natatakot po ako. Kasi kapag nalaman niyang may sakit ako baka hiwalayan pa niya ako. Natatakot po ako ma. Kasi mahal na mahal ko po si Vince. Ayoko po siyang mawala sa akin. Katwiran ko. Pero dapat malaman niya ang totoo. Doon mo kasi malalaman kung talagang mahal ka ba ng boyfriend mo o hindi. Paliwanag naman niya sa akin. Kaistorya, pinag-isipan ko yon. Alam kong walang lihim ang hindi nabubunyag. At darating din ang panahon na madidiskubre niya ang sikreto ko. Kaso, ayoko talagang mawala sa akin si Vince dahil sobrang
mahal na mahal ko siya noon. Samantala, ilang minuto ang lumipas ay dumating na si Vince para sunduin ako. Narinig kong nag-usap sila ni Mama ng masinsinan. Vince, gaano mo kamahal ang anak ko? Seryosong tanong ni Mama sa aking boyfriend. Ha? Siyempre po, mahal na mahal ko pong anak niyo. Sinserong sagot ni Vince sa kanya. Handa mo bang tanggapin si Trina? Maging sino man siya o ano man ang mayroon sa kanya? Kinabahan ako sa tanong na yon ni Mama. Akala ko ipagtatapat na niya sa boyfriend ko ang tungkol sa aking sakit. Natatakot ako sa maaaring maging sagot ni Vince sa kanya. Opo, Aling Feli. Tanggap ko po siya, maging sino man siya. Narinig kong sagot ni Vince kay Mama. At that point, pansamantala akong nakahinga ng maluwag. Bakit po pala naitanong niyo yun sa akin? Usisa pa ng boyfriend ko sa aking ina. Wala lang. Bilang ina, gusto kong malaman kung mahal mo ba talaga ang anak ko o hindi. Nakangiting sagot ni Mama sa aking boyfriend. Kaistorya, walang kaalam-alam si Vince. Pati ang mga kaibigan ko tungkol sa aking sakit. Ninais ko na ring wag nang sabihin sa kanila iyon kasi alam kong magbabago ang pakikitungo nila sa akin. Kaya sa tuwing kasama ko sila, ay palagi kong pinapanalangin sa Diyos na sana wag akong mangisay-ngisay sa harapan nila. Pero isang araw, hindi ko akalain na mabubunyag din ang aking tinatago. Habang nasa arcade kami ng mga kaibigan ko, hindi sinasadyang atakihin ako ng epilepsy. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari nung mga sandaling yon. Pero alam ko na nataranta at nagkagulo silang lahat. Hindi ko in-expect na mangyayari iyon. Nagkamalay na lamang ako noon sa kamay ng aking inay. Sa totoo lang, hiyang-hiya ako sa nangyari. Pero wala na akong magagawa, kundi tanggapin na lamang iyon. Umaasa na lang ako noon na sana pagkatapos noon ay hindi magbago ang pakikitungo nila sa akin at tanggapin pa rin nila ako bilang kaibigan nila. Bilang ako. Kaistorya, matapos malaman ng mga kaibigan ko na may sakit akong epilepsy, ay unti-unti akong nakaramdam ng pagbabago mula sa kanila. Para bang iba na ang tingin nila sa akin. Hanggang sa isang araw, tuluyan na nila akong iniwasan. Hello, Ate Grace. Wika ko sa kausap ko sa kabilang linya. Pang-anim na si Ate Grace sa tinatawagan ko. Kasi yung mga nauna kong tinawagan, nire-reject lamang ang mga calls ko sa kanila. Bakit, Trina? Matamlay na sagot ni Ate Grace sa akin. Ate Grace, may problema ba kayo sa akin? Kasi napapansin ko, lahat ng tropa parang iniiwasan na nila ako. Nasasaktan kong paglalahad sa kanya. Wala. Tipid niyang sagot sa akin. May nagawa ba akong kasalanan? Ano? Gusto kong malaman noon ang dahilan ng panlalamig nila sa akin. Hindi ka namin iniiwasan, Drina. Tanggi naman ni Ate Grace. Pero maski siya ramdam ko, gusto na rin niya akong iwasan. Teka, iniiwasan niyo ba ako kasi may epilepsy ako?
Alam nyo, simula nang atakihin ako ng sakit ko sa harapan ninyo ni Mitch, hindi nyo na ako kinakausap at nilapitan. Para bang may nakakahawa na akong sakit kaya ayaw nyo akong lapitan. Wika ko sa kanya. Trina, nagkakamali ka ng iniisip. Muli akong nagsalita. Pero bakit nga? Bakit parang wala na kayong ganang kausapin ako? Tapos, hindi nyo na ako inaaya sa bonding ng grupo. Tapos hindi nyo na ako nire-replyan sa mga text at Facebook messages ko. Tapos sina Kath at Ate Angel tinanggal pa ako sa friends list nila. Alam nyo, ang sakit ng ginagawa nyo sa akin. Narinig kong huminga ng malalim si Ate Grace bago muling nagsalita. Okay, I'm sorry Trina. Hindi namin intensyon na saktan ang damdamin mo. Pero nag-usap-usap na ang grupo at napagpasyahan namin na dumistansya muna sa'yo kasi yun ang tingin namin na makakabuti sa'yo. Mukha kasing makakasagabal lang kami sa paggaling mo. Inaalala lang namin ang kalusugan mo. Pero sa ginagawa nyo lalo nyo lang akong pinag-aalala. Sabi ko sa kanya. Sige na Trina, magpahinga ka na lang. Huwag kang mag-alala at kaibigan mo pa rin kami. Sige na. Bye. Pagkatapos noon ay binaba na niya ang kanyang cellphone habang ako nag-iiyak na lamang sa aking kwarto. Samantala, kinabukasan ay dinalaw naman ako ni Vince sa aking bahay para kausapin. Totoo ba talagang may epilepsy ka? Seryosong tanong sa akin ng aking boyfriend. At bakit mo naman natanong sa akin yan? Nagdududa ka ba sa akin? Kung nagdududa ka, naman, halos ikamatay ko na yung sakit na yun sa tuwing inaatake ako noon tapos palabas lang ba yun sa'yo? Kumpronta ko sa kanya. Hindi yun ang ibig kong sabihin pero ano kasi, parang nag-aalinlangan si Vince na sabihin sa akin ang nasa kalooban niya. Kahit hindi mo aminin, pinagdududahan mo ako. Bakit? Gusto mo lang ba ako makitang mangisay sa harapan mo para lang paniwalaan mo ko? O baka naman disappointed ka na sa akin dahil may epilepsy ako at nagbabala ka ng hiwalayan ako tulad ng ginawa sa akin ng ibang lalaki? Halos hysterical kong tanong kay Vince. Sa totoo lang, worried lang ako sa'yo. Malungkot niyang sabi sa akin. Tumingin naman ako sa kanya at seryosong tinanong. Mamahalin mo pa rin ba ako kahit na mayroon akong ganoong sakit? Ano? Vince, sumagot ka. Demand ko sa kanya. Huminga naman ng malalim si Vince bago niya sinagot ang tanong ko. Oo, mamahalin kita kahit ano pang sakit mo. Hindi kita iiwanan. Sobra akong nasakta ng tuluyan na akong iwasan ng mga kaibigan ko at lahat ng mga nakakakilala sa akin. Para bang may sakit akong nakakahawa kung iwasan nila ako. Dahil doon, hindi ko napigilan ang umiyak. Naging iyakan ko ang aking inay at ang aking mga kapatid na nakakaunawa sa aking sitwasyon. Ginawa nila ang lahat para gumaan ang aking kalooban. Samantala, nakapansin din ako ng pagbabago kay Vince. Simula nang malaman niya ang tungkol sa aking sakit. Noong una, pinagtawanan lang niya yon. Na kesyo, hindi daw yun totoo.
at pinaglololoko ko lamang siya. Pero simula noon ay unti-unti nang nanlamig sa akin ang boyfriend ko. Hindi na siya nagre-reply sa mga messages ko. Kahit video calls, nire-reject na rin niya. And at that point, kaistorya, kinabahan na ako. Alam kong mauulit ang dati kong bangungot. Ano kayang nangyari kay Vince? Bakit kaya ayaw niyang sagutin ang mga tawag ko sa kanya? Kinakabahan ako. Bulong ko sa aking sarili. Dahil lalong lumalakas ang kutob ko na gusto na niya akong hiwalayan. Sa kabilang banda, napansin ni Mama ang pagiging balisa ko. Trina anak, bakit? Anong problema? Concerned na tanong sa akin ng aking ina. Si Vince po kasi, hindi niya sinasagot yung mga tawag ko sa kanya. Kwento ko sa aking ina. Baka naman sobrang busy niya ngayon. Malay mo may inaasikaso o may pinuntahan lang. Aniya. May 1 linggo na po siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Ilang beses ko na siyang tinatawagan pero hindi po niya ako sinasagot, Ma. Wika ko na punong-puno ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala doon, anak. Tatawag din si Vince sa'yo. Pagkatapos noon ay inalo niya ako at niyakap nang hindi ko mapigilang umiyak sa kanyang harapan. Kinagabihan naman ay tumawag na rin sa akin si Vince. Pasensya ka na, Trina. Paghingi niya ng paumanhin sa akin. May problema ka ba, Vince? Ano? Diretsang tanong ko sa kanya. Wala akong problema. Medyo kailangan ko lang magnilay-nilay. Kaya hindi ako nagparamdam sa iyo at sa mga kaibigan at kakilala ko. Paliwanag niya sa akin. Naguguluhan ka na ba sa nararamdaman mo para sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Gusto mo na bang makipaghiwalay? Vince, sabihin mo lang sa akin. Mangyak-ngyak kong tanong sa kanya. Hindi naman iyon sinagot ni Vince at sa halip ay ilang segundo rin siyang dead air. Vince, sabihin mo na sa akin yung totoo. Ano bang bumabagabag sa iyo? Alam mo, sa totoo lang, naninibago ako sa iyo. Hindi ka naman dating ganyan. At saka, sa paraan kasi ng pananalita mo parang may tinatago ka sa akin. Pagpapatuloy ko. For the second time, sasabihin ko sa iyo ito. Wala akong problema at wala akong tinatago. I tell you, wala kang dapat ipag-alala sa akin. Giit niya. Napabuntong hininga na lamang ako. Okay. Sige, naniniwala ako. Sabi ko pa sa kanya. Kaya ako tumawag para alamin kung ano na ang kalagayan mo. Sige na, ibababa ko na to. Nagmamadaling wika ni Vince sa kabilang linya. Ngunit agad ko naman siyang pinigilan. Teka, ibababa mo na agad yung phone? Vince naman, nasaan ka na? Basta, naririto ako sa tahimik na lugar. Sagot niya sa akin. Trina, magdarasal pa ako. Saka na lang tayo mag-usap. Bye. Pagkatapos noon ay naputol na ang linya. Pagkatapos ng pag-uusap naming yon ay umiyak na lamang ako habang nakahiga sa aking kama. Hindi ko naman napansin na nasa likod ko na pala si Mama.
Papainumin na niya sana ako ng gamot nung sandaling iyon. Bakit anak? Anong nangyari sa kanya? Concerned niyang tanong sa akin. Hindi ko po alam sa kanya. Ang sabi lang po niya sa akin, huwag daw akong mag-alala sa kanya. Nagdadalamhati kong sagot kay mama. Muli naman akong inalo ng aking ina. Huwag ka nang umiyak anak. Unawain mo na lang ang boyfriend mo. Baka kasi mayroon siyang mabigat na dinadala. Ipagdasal mo siya sa Diyos na sana maliwanagan na rin ang isipan niya. Sabi pa niya sa akin. At yun nga kaistorya, unti-unti akong nakapansin ng pagbabago mula kay Vince. Hindi na siya palatawag sa akin. Hindi na rin niya sinasagot ang mga text at tawag ko sa kanya. Masakit din sa akin na malaman na nagpakalayo-layo siya para suriin lamang ang damdamin niya para sa akin. Ibig sabihin noon ay nag-aalinlangan na siya sa akin. Tiniis ko na lamang ang bawat sakit. Umaasa na lamang ako noon na mamahalin pa rin ako ni Vince sa kabila ng lahat. Pero isang araw, tuluyan na siyang bumitaw. Natatandaan ko pa ang eksaktong pangyayari nung araw na yon. Hello, Vince. Salamat naman at tumawag ka sa akin. Nakahinga ako ng maluwag nang muli siyang tumawag sa akin. Trina, kumusta ka na? Malungkot niyang tanong sa akin. Heto, ayos naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Nasaan ka na? Usisa ko naman sa kanya. Pero hindi niya sinagot noon ang tanong ko. Trina, napatawag ako sa'yo kasi may gusto akong sabihin. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Diretsahan niyang wika sa akin. Nanlumo naman ako sa aking narinig. Ano? Vince, hindi magandang biro yan. Hindi ako nagbibiro. Ngayon pa lang tinatapos ko na ang namamagitan sa ating dalawa. Giit niya sa akin. Pero bakit? Vince, ano bang nagawa ko sa iyong masama? Bakit mo ba ako sinasaktan ng ganito? Naging hysterical ako sa pagtatanong ko sa kanya. Wala kang kasalanan. Personal choice ko ito. Na-realize ko na walang patutunguhan ang relasyon natin. Malungkot niyang sagot noon sa akin. Komo may sakit ako. Komo may epilepsy ako. Iiwanan mo na ako. Narinig ko namang huminga ng malalim si Vince bago nag-response sa aking katanungan. I'm sorry, Trina. Alam ko nang ibig sabihin noon. Gusto nga niya akong hiwalayan dahil sa aking sakit. Minahal kita, Vince. Naging mabuti naman ako sa'yo. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi ko gustong gawin ito sa'yo kaso wala akong magagawa. Ngayon lang ako naliwanagan na hindi pala kita mahal. Na mahal lang kita bilang kaibigan. Pagtatapat niya sa akin. Pare-pareho lang kayo. Ikaw, yung mga kaibigan ko. Lahat kayo, nagbago ng pakikitungo sa akin simula nang malaman yung may epilepsy ako. Iniwan niyo akong lahat. Bakit ha? Hindi naman nakakahawa ang sakit ko para layuan niyo ako. Ibinuhos ko noon ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Tatapatin na kita, Trina. Ayokong mahalin ka kasi kapag minahal kita at kinuha ka sa akin ng Diyos dahil sa sakit mo, masasaktan lang ako. Ayokong masaktan. Paliwanag niya sa akin.
Sa puntong yon, kaistorya, ay napagpasyahan kong tumigil na sa pag-iyak at magpakatatag. Ngayon ko lang nalaman na duwag ka pala, sabi ko pa sa kanya. Oo, maaring duwag nga ako. I'm sorry, pero hindi ako lalaking para sa iyo. Bye. Pagkatapos noon ay ibinaba na niya ang kanyang cellphone. Matapos ng aming pag-uusap, pinigilan kong umiyak. Gusto ko sa pagkakataong iyon ay matatag na ako. Kailangan kong tanggapin na hindi si Vince ang lalaking nakatakda para sa akin. Mamayang kaunti ay pinuntahan naman ako ni Mama sa aking kwarto at nagtanong. Anong nangyayari sa iyo, anak? Ma, si Vince, iniwan na po niya ako. Nakipaghiwalay na siya sa akin. Sabi ko sa kanya habang nagpapakatatag ako. Tama yan, anak ko. Huwag mong iyakan si Vince. Trina, naririto naman ako, nagmamahal sa'yo. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Tandaan mo yan. Sabi sa akin ni Mama sabay yakap. Kaistorya, masakit sa akin ang mga nangyari. Dahil sa aking sakit, nawala ang mga kaibigan ko at pinakamamahal ko. Hindi ko na mabilang ang mga araw na umiiyak ako dahil sa frustration. Nagpapasalamat na lamang ako at kaagapay ko ang aking inay at mga kapatid. Naroroon din sa tabi ko ang tunay kong best friend na si Nelay. Palagi nilang pinapayo sa akin na tatagan ko raw ang loob ko at palaging magdasal sa Diyos. At yun ang ginagawa ko kaistorya. Heto ako ngayon nagpapagaling at nagpapalakas na ako para sa sarili ko at sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Kaistorya, hanggang dito na lamang ang sulat ko sa iyo. Sana sa pagkakarinig ng kwento ko sa iyong programa at sa mga payong ibibigay mo sa akin ay mabigyan pa ako ng sapat na dahilan para mas tumatag pa ang pagtitiwala ko sa aking sarili. Hiling ko lang sa Diyos na sana gumaling na rin ako sa aking karamdaman. Muli, nagpapasalamat ako sa iyo na nag-inspire sa akin na sumulat. God bless at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat. Trina. Kahit kailan ay hindi magiging hadlang ang sakit kung ang pagmamahalan ninyong dalawa ay tunay at busilak. Kapag mahal mo ang isang tao, handa mo siyang samahan in sickness and in health. Huwag ikatwiran na kaya mo siya gustong hiwalayan ay para na rin sa ikabubuti niya. Kalokohan iyon. Kung mahal mo pala siya, bakit hindi mo siya kayang samahan sa pagsubok na yon ng kanyang buhay? Kung talagang mahal mo siya, handa mong harapin ang responsibilidad sa kanya. Sa kaso ni Vince, obviously ay hindi siya nakipaghiwalay para sa ikabubuti ng kalusugan ni Trina. Nakipaghiwalay siya kasi ayaw niya ng responsibilidad. Ang gusto lamang niya sa isang relasyon ay puro sweetness at happiness lang. Eh hindi naman ganoon ang buhay. Kaya ikaw Trina, huwag kang manghinayang kay Vince. Kasi hindi siya ang tipo ng lalaking nararapat sa'yo. Makakahanap ka rin ng iba. Maghintay ka lamang ng tamang panahon.